Apo, kakain na. Lo, tingnan nyo. May malaking tipaklong po dito. Hulihin po natin. Hayaan mo lang siya, Apo. Mas masaya silang maging malaya. Sige na, halika na at kumain ka muna bago maglaro dyan. Sige po, Lo. Wow, sinigang! Paborito mo yan, hindi ba? Mataas kasi ang grado mo, kaya nagluto ako ng espesyal. Ang sarap po, Lolo. Ang asim. Kumain ka ng marami para mas lalo kang lumakas at tumalina. Opo, Lo. Tuwing dumarating ang undas, hindi ko maiwasang maalala ang aking lolo Pancho. Siya po ang kinamulatan kong magulang misteri. Sanggol pa lamang ako nang iwan ako ng aking ina sa kanya upang magtrabaho sa Qatar. Ang aking ama naman ay nangakong babalikan ako matapos magtrabaho sa Maynila. Ngunit nang maghiwalay sila ni nanay, hindi na siya kailanman bumalik o tumawag man lamang upang kamustahin ako. Nabalitaan na lang namin na may sarili na pala siyang pamilya. Kaya naman si Lolo Pancho lamang ang tanging kasama ko. Napakamaalaga at maaalahanin niya sa akin. Higit sa lahat, tinuruan niya ako ng kabutihan at malasakit sa kapwa. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Misteri, at maging sa buong team ng Misteryo sa Dilim TV. Ang totoo, iniiwasan ko talagang makinig o manood ng mga kwentong katatakutan. Mas gusto ko kasing alalahanin ng mga magaganda at masasayang alaala kaysa hayaang manuot ang takot sa isipan ko. Pero paglipas ng panahon, napagtanto ko na may mga bagay na hindi kailanman dapat ibaon sa limot. May mga kwento ring kailangang isiwalat, hindi upang manakot, kundi upang gumaan ang damdamin at maibsan ang bigat ng puso. Misteri, itago niyo na lamang po ako sa palayaw na Karina. At ito po ang aking kwentong kababalaghan. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang maligayang bati. Maligayang ikasampung karawan sa iyo, apo ko. Salamat po, Lolo. Oh, hipan mo na itong cake mo. Tapos mag-wish ka, ha? Opo, Lo. Nakapag-wish na po ako. Ang wish ko po, Teka. Huwag mong sasabihin ang wish mo. Baka hindi matupad. Basta't isa puso mo na lang yan at balang araw, mangyayari din yan. ganun po ba yun? Sige po, Lo. Salamat po. Ito pala ang regalo ng mama mo sa iyo. Sana magustuhan mo. Wow, pwede ko na po bang buksan? Abay, siyempre naman. Para yan sa kaarawan mo. Hala, buksan mo na. Yes! Wow! Stationery set! Ang daming magagandang papel, may notebook pa at mga ballpen. Teka, ano to? Stickers! Wow! Ang ganda po! Nagustuhan mo ba yan, apo? Yan ang bili ng mama mo na ibigay ko daw sa iyo. Alam niyang yan ang hilig mo Opo, Lolo. Sobrang gusto ko po nito. Pero, kailan po ba uuwi si Mama? Akala ko po kasi makakauwi siya ngayong birthday ko. Hindi pa natatapos ang kontrata niya. Pagtiisan mo muna, ha. Nag-iipon pa ang mama mo. Para rin naman yan sa iyo at sa kapakanan mo. Kaya konting paghihintay na lang, ha. Nga pala, apo. May isa ka pang regalo. Ito naman ay galing sa akin. Hindi ko alam kung magugustuhan mo.
Pero ginawa ko yan para sa'yo, Karina. Wow! Kwintas po, Lolo. Ang liit ng bote. Tapos may laman. Ano po yung nasa loob? Dekorasyon lamang iyan, kaya huwag na huwag mong bubuksan ha, baka matapon. Ang galing! Gumagalaw-galaw sa tubig yung mga bato at shell. Oo, pinaghirapan kong ipunin at kunin ang mga yan. Sana, kahit simple lang ang regalo ni Lolo sa'yo, pahalagahan mo. Oo naman po, Lo. Iingatan ko po ito. Lagi ko pong isusuot at hindi ko po iwawala. Mabuti naman at nagustuhan mo. Siya, kainin na natin ang cake. Pero ubusin mo muna yung spaghetti mo para mahugasan ko na. Yes, siguradong ang sarap-sarap po ng cake na to. Ika-10 kaarawan ko noon, Misteri, nang regaluhan ako ni Mama ng stationery set na hanggang ngayon ay nasa akin pa rin. Ang ilan po dito ay ginamit ko na noon upang makapagpadala ng sulat sa kanya. Ang napakagandang notebook na may disenyong cartoon naman ay ginawa kong diary ng aming buhay ni Lolo. Lahat ng magaganda at kahit yung mga hindi magagandang nangyari ay nakasulat roon. At bawat pahina ay nagbibigay sa akin ng alaala ng buhay naming magkasama. Ang kwintas naman na ibinigay ni Lolo ay simple lamang ngunit napakahalaga sa akin. Mas mahalaga pa nga ito at hindi ko ipagpapalit sa anumang ginto. Ang tali nito ay manipis na lubid at ang maliit na bote ay dinikitan at ibinuhol upang maging pendant. Para siyang mga palawit ngayon, Misteri, yung mga may lamang likido at maliliit na disenyong nakalutang sa loob. Nakakatuwa at nakakalibang itong pagmasdan. At mula ng araw na yun, ay lagi ko na itong suot saan man ako magpunta. Akin na yan! Sa akin yan eh! Bigayan sa akin ng daddy ko! Wala akong pakialam kahit sino pa ang nagbigay sa'yo nito. Gusto mo, sirain ko pa to eh. Sige na, Bimbo! Sirain mo na yan! Ang yabang-yabang ng Loretta na yan eh! Ang pangit naman ng manika niya! Mukhang tiyanak! Wag! Akin yan! Akin na yan! Ano ba? Ang sabi ng ayoko eh. Aray! Lampa! Lampa! Wala ka palang laban eh! Hoy! Anong ginagawa niyo sa kanya, ha? Huwag kang makialam dito. Bata, bakit ka umiiyak? Kinuha nila yung manika ko eh. Tapos, tinulak nila ako. Ganun ba? Teka lang ah. Hoy, Bimbo, Ron, bakit niyo inaaway tong bata? Inagawan niyo pa ng manika? Bakit? Gusto niyo sigurong laruin yan, no? Anong gustong laruin? Baka gusto mong, Anong baka gusto mong ano? Akala mo kung sino ko. Bakit? Kaya mo ba kami? Tara nga, Bimbo. Patikimin natin yan ng isang suntok para naman malaman niya kung sinong hinahamon niya. Tara. Ganun na? Etong sa inyo. Yeah! Aray! Aray ko! Aray! Yung tenga ko! Wala pala kayo eh. Yan ang nararapat sa inyo. Mga mapangasar kayo sa mga walang laban. Ay susumbong kita sa tatay ko. Di magsumbong ka. Ngayon kung gusto mo. Ano? Isa pa? Bimbo, tara na! Alis na tayo! Wala pala kayo eh. O bata, ito na yung manika mo. Ano nga palang pangalan mo? Salamat ha. Buti ka pa. Kaya mong labanan yung mga yon. Ako nga pala si Loretta. Ikaw? Ako naman si Karina. Maliliit pa lang kami. Kilala ko na sila. Matatapang lang naman yung mga yon pag nakaharap. Pero duwag talaga. Dati nga, tinakot ko lang sila. Sabi ko may multo. Nagtakbuhan na. Ang galing mo naman. Buti ka pa. Ang tapang-tapang mo. Hindi naman. Sadyang kilala ko na lang talaga sila. Pero wag kang mag-alala. Hindi ka na nila aasarin.
Bago ka lang kasi kaya ganun. Pero dahil magkaibigan na tayo ngayon, wala ka nang dapat katakutan. Ganun ba? Magkaibigan na tayo? Salamat ah. Pero sige, uuwi na ako. Baka hinahanap na ako ni Daddy. Ganun ba? Sige, mag-ingat ka ha. Saan ka ba nakatira? Doon ako nakatira sa katabi ng tindahan, yung malaking bahay na merong gate na kulay pula. Wow, talaga? Doon ka nakatira? Ang laki-laki ng bahay na yun. At saka, ang tagal nang walang nakatira doon. Kami nga yun, kakalipat lang namin nung 1 linggo. Wow, mayaman siguro kayo. Kasi, ang laki ng bahay na yun eh. Siguro, ang mahal ng pagkakabili nyo. Bahay yun ng lola ko. Pinamana lang daw kay Daddy. Ganun ba? Di, mayaman nga kayo. Kasi sa inyo talaga yun eh. O siya sige, uwi na rin ako ah. Nakilala ko ang isang batang babae na halos kaedaran ko lamang. Bago lang siya sa lugar namin noon at naawa ako nang makita kong pinagkakaisahan siya ng mga batang lalaki. Isa po kasi sa mga itinuro sa akin ni Lolo ay ang tumulong sa mga nangangailangan at huwag magbulag-bulagan sa karahasan. Kaya naman malakas ang loob kong ipagtanggol siya. Nang hapong yon pag uwi ko sa bahay, nadatnan ko si Lolo na nagluluto ng hapunan. Sa labas sa likod bahay ang lutuan namin dahil mausok, gawa ng panggatong lamang ang gamit na nakasanayan niya. Bumili naman po si Mama ng kalan pero bihira yon gamitin ni Lolo dahil hindi po siya sanay. Ako naman ay galing sa paglalako ng kakaninoon. May tiyahin akong nagluluto at kaming magpipinsan ang naghahati-hati sa pagtitinda. Binibigyan naman kami ni Tia ng sapat na halaga bilang kabayaran. Ayaw naman sana ni Lolo na gawin ko yun pero dahil gusto kong makaipon, pinilit ko siyang pumayag. Mano po, Lolo? Mabuti naman at nakauwi ka na. Kamusta ang paglalako mo? Nakaubos ka ba? Opo naman, Lo. Ako pa. Magaling kaya akong magbenta. Nga po pala, alam mo ba, Lo? May pinagtanggol akong batang inaapi kanina. Aba, mahusay. Pero hindi ka naman ba nasaktan? Hindi naman po, syempre. Nagtakbuhan pa nga po sa takot sina Bimbo eh. Sila Bimbo baka mo? Yung mga batang iyon siguro kulang lang sa payo ng magulang. Masyado kasing abala sa trabaho. Pero mababait naman ng mga iyon. Pero mali pa rin po na tinulak nila si Loretta at kuhanin po yung laruan niya. Loretta? Sino naman iyon? Bagong lipat po na kapitbahay natin, Lolo. Mayaman yata sila eh. Kasi yung tatay niya, yung bagong may-ari, yung malaking bahay sa katabi ni Aling Goreng. Hindi ba? Pangmayaman yung bahay na yun. Ang laki-laki. Ano ka mo? Bagong may-ari sa bahay na yon? Opo, ang sabi po ni Loretta, lola daw po niya yung dating may-ari noon at pinamana po sa daddy niya. Siya nga po yung umiiyak kanina, yung pinagtanggol ko. Nakakaawa talaga. Sa oras na yon, Misteri, napansin kong napahinto at tila napag-isip ng malalim si Lolo Pancho. Nag-iba bigla ang emosyon sa mukha niya. Naging seryoso at malalim. Lo, bakit po? May problema po ba kayo? Karina, apo, layuan mo ang batang iyon at mula ngayon, hindi ka na maglalako. Teka, bakit naman po? Basta, sundin mo na lamang ako. Pero Lo, mabait naman po si Loretta. At saka may pinag-iipunan po ako. Kailangan ko pa pong maglako. Please. Huwag nang makulit, Karina. Basta, bawal ka nang lumabas mula ngayon. Malinaw pa. Hindi ko kayo maintindihan, Lo. Hindi ko maintindihan noon ang biglang pagbabago kay Lolo. Wala naman akong nakikitang masama sa pagtatanggol ko kay Loretta o sa pakikipagkaibigan ko sa kanya.
at lalong walang mali sa matagal ko nang ginagawa, ang paglalako. Naiyak na lamang ako sa kwarto dahil sa sobrang pagkalito. Si Lolo, na palaging nakasuporta sa mga gusto kong gawin at laging handang magpaliwanag ng mga bagay-bagay, ay ngayon sa unang pagkakataon, pinigilan ako. Walang dahilan, walang paliwanag. At dahil doon, nagalit ako sa kanya at hindi ko siya kinikibo. Karina, kumain ka muna bago ka pumasok. Hindi po ako nagugutom. Alis na po ako. Eto, ibaan mo na lang itong tinapay. Hindi na po. Alis na po ako. Huwag kayong mag-alala. Uuwi po ako agad-agad. Alam kong nasaktan si Lolo sa mga oras na yon dahil sa pagtanggi ko sa lahat ng alok niya. Pero mas nanaig sa akin ang sama ng loob, Mystery. Pakiramdam ko kasi wala siya sa katwiran noon. Bigla na lamang nagbago. Bigla na lamang naging mahigpit. Nung mga nakaraang linggo, Mystery, dumadaan ako kay Tia Linda upang kunin ang ilalako kong kakanin. Pero ngayon, pagdating ng uwian, nang dahil sa pinagbawalan ako ni Lolo, ay dumiretso na lamang ako pauwi. Malungkot at masama ang loob ko. Habang naglalakad, nakita kong nakatayo si Loretta sa may poste at malayo pa lamang nakangiti at kumakaway na siya sa akin. Karina! Karina! Nakauwi ka na pala. Uy, Loretta, ikaw pala. Kanina ka pa dyan? Oo, kanina pa kita inaabangan eh. Ihayayain sana kitang maglaro sa bahay namin. Sa bahay niyo? Oo, tara, marami akong laruan dun. Wala kasi akong kalaro eh. Sige na. Kaso, papagalitan kasi ako ng lolo ko eh. Sandali lang naman. Papakita ko lang sa'yo yung mga laruan ko. Sige, tara. Malapit lang naman ang bahay nila, Mystery, mula sa aming tahanan. Isa itong malaki at lumang bahay na gawa sa kahoy. Ngunit kahit ganoon, alam mong pangmayaman dahil sa disenyo at yari nito. Pumasok kami sa malaking pinto at agad kong nasilayan ang mahabang hagdang may kahoy na gabay na tila yari sa mamahaling mahogani. Pero bago pa man kami tuluyang makapasok, sinalubong kami ng isang lalaki at isang babae. Magagara ang kanilang kasuotan at halatang may kaya sa buhay. Mami! Daddy! O anak, mukhang may bisita ka. Opo, Daddy. Siya po si Karina. Yung kinukwento ko sa inyo na pinagtanggol ako. Siya pala yun. Hello Karina, salamat sa pagtulong mo sa anak namin. Oo nga, salamat sa iyo, Iha. Alam mo ba, lagi kang binabanggit nitong si Loretta. Taga saan ka nga pala? Wala naman pong anuman yun. Taga-riyan lang po ako. Malapit lang. Tara, Karina! Doon tayo sa kwarto ko. Karina! Nagulat ako sa pamilyar na boses na narinig ko. Galit ito at madiin. Si Lolo. Lolo? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo? Diretso uwi na sa bahay! Pero, dito lang naman po ako. Huwag mo kong suwayin pag sinabi kong uwi! Uwi! Hindi na ako nakasagot pa noon. Dali-dali akong lumabas ng bahay nila Loretta at patakbong umuwi. Habang tumatakbo ako, tumutulo ang luha ko, Mystery. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit bigla siyang naging ganon. At higit sa lahat, sobrang napahiya ako. Kaya naman pag uwi ko sa bahay, agad akong nagkulong sa aking kwarto. Apo, kumain ka na. Malamig na itong lugaw, Niluto ko ang paborito mo, sinigang na baboy. Halika na. Apo! Apo! Ilang ulit akong tinawag ni Lolo.
Ilang beses na rin niya akong niyayang kumain pero hindi ako lumabas. Sobrang sama pa rin ng loob ko. Ayoko siyang kausapin. Ayoko siyang makita. Maya-maya, naramdaman kong bumukas ang pinto. Kasalukuyan akong nakadapa noon, nakasubsob sa unan, umiiyak, nang maramdaman kong umupo siya sa gilid ng papag. Karina Apo, halika na. Malilipasan ka ng gutom niyan. Kahit konti lang sumubo ka. Ayoko. Wala akong gana. Alam kong galit ka sa ginawa ko. Pagpasensyahan mo na si Lolo. Ayoko lang na mapahama ka. Doon ako bumangon at humarap sa kanya. Gusto kong malaman kung bakit niya ba nagawa yun. Pero Lolo, wala namang kapahamakan eh. Anong masama sa pakikipagkaibigan? Hindi ba? Sa inyo nang galing na kailangan may malasakit tayo sa kapwa at huwag agad mag-isip ng masama sa kanila. Oo, pero mahirap ipaliwanag. Hindi mo pa maiintindihan. Malaki na ako. Maiintindihan ko na po yun. Kayo ang hindi makaintindi sa akin. Lo, kailangan ko rin ng kaibigan at hindi lang sa inyo iikot ang mundo ko. Kitang-kita ko ang pagkabigla sa mukha ni Lolo sa mga nasambit ko. Ako man, Misteri, nagulat din. Hindi ko akalaing masasabi ko yun sa kanya. Pero dahil sa mura kong edad at sa galit na bumabalot sa akin noon, wala akong pag-aalinlangang bitawan ang mga masasakit na salitang yun. Pero Misteri, sa kalagitnaan ng mainit naming diskusyon, bigla na lamang parang may bumagsak ng malakas sa aming bubong. Isang dagundong na parang bakal na bumangga sa yero. Napatalon kami pareho sa pagkagulat. Naisip ko nung una, Misteri, may malaking sangalang na naputol mula sa puno. Pero narinig namin na matapos noon ay mayroong kaluskos. Dahan-dahan, parang naglalakad sa ibabaw ng bubong. Mabigat, marahas. Doon ko naramdaman ang kwintas na bigay ni Lolo. Mainit-init ito at parang may dumadaloy na kuryente. Nang kapain ko, tila may maliit na puwersang nanginginig sa loob. Nang ilabas ko ito, nagulat ako, Misteri. Kitang-kita kong bumubula-bula ang tubig sa maliit na sisidlan at tila may asul na liwanag na sumisilay sa gitna. Anong nangyayari dito? Pagkakita ni Lolo, nanlaki ang mga mata niya. Agad siyang tumayo, hinablot ang kutsilyo sa kusina at sumilip sa may bintana. Huwag kang gagalaw kanina. Kahit anong mangyari, huwag kang aalis dyan. Pero hindi ko mapigilang sumunod, Misteri. Dahan-dahan akong tumingin at sumilip. At doon ko nakita, bigla na lamang may kamay na lumabas at lumawit mula sa itaas ng bintana. Parang hindi yun kamay ng tao. Ang balat nito'y kulay abo pero mamula-mula. Parang pinaghalong abo at dugo. Mahahaba ang kuko, matutulis na parang ginilitan ng kahoy. Tuyo at magaspang pero parang kay tigas-tigas. Napakabilis ng pangyayari. Nahawakan niya agad ang leeg ni Lolo at narinig ko ang pag-igting ng kanyang paghinga. Lolo! Agad niyang tinusok ang kamay ng nilalang gamit ang kutsilyong hawak niya at sumirit ang itim na likido mula rito. Napasigaw ang nilalang. Isang sigaw na nakakayanig, Misteri. Malalim, parang galing sa kailaliman ng lupa. Dahil doon, nabitawan niya si Lolo. Hindi nag-aksaya ng oras si Lolo at nilapitan agad ako. Binuhat at
dali-daling tumakbo palabas ng bahay. Ang gabi noon ay makapal at ang dilim-dilim at tanging liwanag lang ng buwan ang gabay namin. Naririnig ko ang mabibilis na yabag ni Lolo sa lupa habang ang paligid ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan sa huni ng kuliglig at hampas ng hangin sa mga puno. Pero sa likod namin, kitang-kita ko ang nilalang tumatakbo. Hindi, parang tumatalon. Napakabilis. Ang bawat kilos nito ay 3 beses ang bilis kaysa sa normal na hakbang ng tao. At hindi nga naglaon, naabutan niya agad si Lolo. Agad niya itong sinunggaban, kaya naman nadapa kami at nabitawan niya ako. Pagbagsak ko sa lupa, napabangon agad ako at paglingon ko, nakita kong nakasampa na sa ibabaw ni Lolo ang nakakatakot na nilalang. Doon ko lamang ito nakita ng buo at malinaw. Misteri, may mahaba itong sungay, baluktot at kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang balat niya, maitim, parang sinunog na kahoy. Ang mga mata, pulang-pula, para bang umaapoy sa dilim. At misteri, ang bibig niya, puno ng matutulis ng ngipin, hindi pantay-pantay, pero parang mga kutsilyong nangingit-ngit sa gutom. Ang nilalang, may suot na punit-punit na polo at pantalon, pero nakapaa lamang. Hinawakan ni Lolo ang muka ng halimaw, pilit itong itinutulak palayo. Nanginginig ang mga braso niya sa lakas nito at halatang nauubusan na siya ng puwersa. Ang mga mata ni Lolo, puno ng takot at pangamba, hanggang sa tumingin siya sa akin at nagsalita. Misteri, bumubuka ang bibig ni Lolo, parang marami siyang sinasabi. Pero sa mga oras na yun, para bang nawalan ako ng pandinig dahil sa sobrang takot. Ang tanging narinig ko lang ay ang mga huling salita niya. Karina! Tumakbo ka na! Puntahan mo ang Tia Linda mo! Bilis! Tandaan mo! Mahal na mahal kita, Apo! Takbo! Ngayon na! Ang sigaw na yon, Misteri, ang pumunit sa tenga ko. Ang paligid para bang nawala ng kulay. Nang matauhan ako, tumakbo ako nang wala sa sarili. Humahagulgol, tumatawid sa madamong bakuran at madilim na daan. Naririnig ko pa rin ang sigaw ni Lolo, pero habang tumatakbo ako, unti-unti itong naging bulong, humina, hanggang sa tuluyang mawala. Pagdating ko kina Tia Linda, basang-basa ako ng pawis at ng luha. Halos hindi ko maipaliwanag ang mga salita sa sobrang takot at sa hingal. Nang marinig nila ang kwento ko, agad silang tumakbo papunta sa pinangyarihan. Pero wala na rin si Lolo roon. Wala ring bakas ng nilalang. Tanging patak ng dugo lamang ang naiwan sa lupa at ang mga bakas ng putik ng pinaglabanan nila. Umasa naman ako na baka nakauwi na si Lolo sa aming bahay, kaya naman dali-dali akong tumakbo papunta roon kasama si Tia Linda. Pero wala pa rin si Lolo. Buong gabi kaming naghintay, pero hindi siya bumalik. At mula noon, hindi ko na siya muling nakita pa. Sa bahay ni Tia Linda muna ako tumuloy. Ilang araw akong iyak ng iyak noon. Bukod sa lungkot at labis na pag-aalala kay Lolo, sobra rin akong nagalit sa sarili ko. Karina, iha!
Ilang araw ka nang hindi kumakain. Halos isang subo lang. Manghihina ka niyan. Tia, hindi na po mababalik si Lolo. Bakit hanggang ngayon wala pa siya? Tia, gusto ko na siyang makita. Walang nakakaalam, Iha, kung kailan siya uuwi. Pero sigurado ako, ayaw ni lolo mo na makita kang ganyan. Ayaw niya na mangayayat ka. Ayaw niyang mahirapan at laging malungkot. Sige na, kumain ka na at magpalakas ka. Para kung sakaling bumalik ang lolo mo, makikita niyang maayos ang lagay mo. Dahil sa sinabi ni Tia, ay pinilit kong magpatuloy sa buhay. Alang-alang kay Mama. Nag-aalala na nga siya kay Lolo. Ayokong pati ako aalalahanin pa rin niya. Ganoon din naman kay Tia Linda na ginagawa ang lahat para sa akin. Alam kong may sarili rin siyang buhay at may iba pa rin siyang mga anak. Kaya naman ayokong mahirapan siya sa pag-aalaga sa akin. Kaya kung ano man ang maitutulong ko sa kanya, ginagawa ko, lalo sa gawaing bahay. At pilit kong itinatago ang pagdurusa na nararamdaman ko sa aking puso, buhat ng mawala si Lolo. Makalipas ang ilang linggo, bagamat malungkot, unti-unti na rin akong nakakabawi. Nakapasok na ulit ako sa eskwela at hindi na ako araw-araw umiiyak. Pero alam mong matindi pa rin ang lamat sa aking puso dahil hindi ko kayang basta-basta ngumiti. Isang hapon, pauwi ako noon nang makita ko malayo pa lang sina Bimbo at Ronron. Inaaway na naman si Loretta. Ang sama mo makatingin ah. Bakit? Lalabang ka na ngayon? Oo, hindi na ako dapat magpapaapi sa inyo. Eh di sige, lumaban ka kung kaya mo. Ayan na si Karina. Lagot kayo sa kanya. Karina, inaaway na naman ako nila Bimbo at Ronron, no? Napatingin sila lahat sa akin. Pero ako, Misteri, biglang bumalik sa isip ko ang huling araw na nakita ko si Lolo. Nag-away kami dahil ayaw niyang kaibiganin ko si Loretta. Nagalit siya dahil sinuway ko siya. At ako naman, may masakit akong nasabi sa kanya dahil sa kagustuhan kong makipagkaibigan. Misteri, ayokong magalit at madamay ang kaibigan kong si Loretta. Pero hindi ko rin siya magawang tingnan o kausapin. Kaya naman, ng mga oras na yon, hindi ako sumagot at dire-diretso lamang ako sa aking paglalakad. Hindi ka pala niya pinansin eh. Wala ka. Hindi na kayo magkaibigan. Oh, ano ka ngayon? Akala mo siguro pagtatanggol ka pa rin, no? Karina, pansinin mo naman ako. Hindi ka na nga niya papansinin. Ano, matapang ka pa rin? Isusumbong ko kayo sa daddy ko. Eh di magsumbong ka. Matapang din ang tatay ko, no? Oo nga, ang pinakamatapang ang tatay ko. Pulis yun. Baka gusto mong ipahuli ko pa yung tatay mo sa kanya eh. Hindi niyo kilala ang daddy ko. Masamang magalit yun. Lahat ng umaaway sa akin, papatayin niya. Takot kami. Oo nga. Takot kami. Au! Diyan ka na nga. Habang naglalakad ako upauwi sa bahay ni Tia Linda, naririnig ko pa rin ang tawanan ng dalawa. Napalingon ako ng dahan-dahan at nakita kong nakatingin sa akin si Loretta. Misteri, aaminin ko, naaawa pa rin ako sa kanya. Pero ng mga panahong yun, hindi ko pa talaga kayang pilitin ang sarili kong kausapin o ipagtanggol siya. Sobrang lungkot ko pa rin kasi dahil sa pagkawala ni Lolo. Kinabukasan, maingay at magulo ang paligid. Nagising ako sa mga boses ng mga nag-uusap sa labas. Kahit nasa loob ako ng kwarto,
rinig na rinig ko ang usapan nila. Noong una, inakala kong ordinaryong araw lamang yon. Sabado at nagkukwentuhan lang ang mga kapitbahay ng kung ano-anong chismis. Pero habang patuloy kong pinakikinggan, unti-unti akong nakaramdam ng kaba at pangamba sa tono ng kanilang mga tinig. Kaya naman napadilat ako. Nagwawala at kamuntikan pang magpaputok ng baril si Densyo sa sobrang pagkalugmok sa nangyari sa anak niya. Mabuti na lang napigilan siya ng kapwa-pulis niya. Ikaw ba naman ang makakita sa anak mong walang buhay? Hindi ka ba naman magwawala noon? Napakasakit. Napaigtad ako ng mapagtanto kung sino ang pinag-uusapan nila. Misteri, si Bimbo. Siya lang naman ang nag-iisang anak ni Mang Densyo na pulis sa aming lugar. Agad akong tumayo at lumapit sa bintana upang mas marinig pa ang kanilang usapan. Kawawa ang mga bata. Sino naman kaya ang napakasamang tao na gagawa noon? Kaya nga kalunos-lunos. Pero hindi kaya mabangis na hayop iyon. Kasi kinain daw ang tiyan nila. Wala namang taong gagawa noon, hindi ba? Hindi. Tao talaga yun. Pero malamang hindi ordinaryong tao, kundi mga alagad ng dilim. Jesus Maria Joseph, siya nga ba, Linda? Yan ba ang nasa isip mo? Naaswang ang may gawa noon. Yun ang palagay ko. Maaring may napadaan na aswang sa lugar natin o hindi kaya'y nananatili pa rin hanggang ngayon. Kaya dapat tayong mag-ingat. Teka, oo nga, naalala ko. Hindi ba't may nabanggit ring itim at nakakatakot na nilalang ang pamangkin mong si Karina? Hindi kaya't aswang yun na umatake kay Mang Pancho? Pero bakit nawawala ang katawan niya kung ganoon? Yan din ang pinagkakataka ko. Hindi na natin masasagot yan, pero malakas ang kutob ko na may kaugnayan yun sa mga nangyayari ngayon. Misteri, labis akong kinilabutan sa mga narinig ko. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko nang maalala ko ang itsura ng nilalang na umatake sa amin noon. Yun na nga ba ang aswang na tinutukoy nila? Pero kung ano man yun, galit na galit ako sa kanya dahil kinuha niya sa akin si Lolo. At mula noon, pinagdarasal ko na lang na mahuli siya at mapuksa. Mga anak, Karina, huwag na muna kayong magpapagabi sa kalsada ha. Iwasan niyo ring dumaan sa mga masukal na parte ng baryo natin. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung ligtas ba tayo o hindi, pero mas mabuti na yung nakakasiguro. Tia, totoo po ba yung mga narinig ko? Na aswang po ang gumawa nun kina Bimbo at Ronron? Wala pang nakakaalam sa ngayon, pero yun lang ang bulong-bulungan ng mga tao. Mas maganda nang mag-ingat tayo. Nga pala, namili ako ng mga bawang at nagpabendisyon ako ng tubig sa simbahan kanina. Heto itago nyo. Yang mga bawang, isasabit ko sa bawat bintana at pintuan ng bahay. Magtago rin kayo nito para sa mga bulsa ninyo. Nay, para saan po ang bawang? Ano pong magagawa nito? Ang sabi nila, malakas itong panlaban sa mga aswang. Nakakapagtaboy ito at nakakasugat sa kanila. Ganon din ang holy water. Sumunod naman ako kay Tia. Tuwing papasok ako sa eskwela, hinding-hindi ko nalilimutang maglagay ng bawang sa aking bag at bulsa. Kahit nangangamoy ito minsan, tinitiis ko na lang kahit pinagtitinginan ako ng ibang estudyante. Pero isang araw, habang nasa klase, naamoy ito ng aking guro at pilit na kinuha sa akin. Akala niya kinakain ko ito sa loob ng silid-aralan kaya naman nagalit siya. Wala naman akong nagawa kundi ibigay ito sa kanya hanggang sa tuluyan ko na itong makalimutang kunin ulit. Nang araw ding yun, habang naglalakad ako pa uwi, biglang nanginig at
umiinit ang kwintas na binigay sa akin ni Lolo. Sumilip ako dito sa loob ng damit at nakita kong kumukulo ang tubig sa maliit na sisidlan. Labis akong kinabahan, Misteri. Naalala ko agad ang nangyari nang dumating ang nilalang sa bahay namin. Para bang nagbigay babala ang pagkulo nito sa nalalapit na kapahamakan. Dahil doon, para bang naging alerto ako. Napansin ko ang kaluskos mula sa damuhan sa gilid ng dinadaanan ko. Para bang may sumusunod. Kaya naman binilisan ko ang lakad. Wala pa namang kabahayan sa bahagi ng kalsadang yun, kaya lalo akong kinabahan. Ngunit ang tunog ng kaluskos hindi natigil at nakasunod pa rin. Sa sobrang pagkataranta, hindi ko napansin na may paparating palang sasakyan mula sa likuran hanggang sa huminto ito sa tabi ko at nagbukas ng dahan-dahan ng bintana. Karina, sabay ka na sa amin pa uwi. Kayo pala yan, Loretta. Hindi na, malapit lang naman ako. Salamat na lang. Sige na Iha, sumakay ka na. Delikado ngayon. Sabi may gumagala-gala daw na kriminal. Napaisip ako sa sinabi ng tatay ni Loretta. Gusto ko sanang tumanggi pero natakot ako na mayroong sumusunod sa akin. Mas magiging ligtas ako kung makikisabay na lang ako sa kanila. Kaya naman pumayag na ako at pumasok sa kanilang sasakyan. Karina, mabuti na lang sumabay ka sa amin. Akala ko, galit ka sa akin kasi hindi mo ko pinapansin. Hindi naman sa ganun, malalim lang talaga yung iniisip ko noon. Dahil ba sa lolo mo? Oo, dahil sa kanya. Kung gusto mo, maglaro tayo sa bahay namin. Marami akong laruan para makalimutan mo yung lungkot. Hindi na, siguradong naghihintay na sa akin si Tia Linda. Ihahatid ka naman namin mamaya kay Aling Linda. Pagbigyan mo na si Loretta. Alam mo naman, wala naman niyang kalaro. Oo nga Iha, huwag kang mag-alala. Ipapaalam naman kita kay Aling Linda mamaya. At saka sa amin ka na rin maghapunan para may makasamang anak namin. Please, please! Napatango na lamang ako noon, Misteri. Nakakahiya naman kung tatanggihan ko pa rin sila sa kabila ng pamimilit nila. Pero napansin kong hindi tumitigil ang pagkulo ng kwintas. Napatingin ako sa labas ng bintana ng sasakyan at pakiramdam ko ang sumusunod sa akin kanina ay naroon pa rin hanggang ngayon. Hindi ko lang makita dahil sa pag-andar ng sasakyan. Pagbaba namin sa tapat ng malaking bahay, muli akong napalingon sa paligid. Hindi ako makapag-concentrate sa pakikipag-usap kay Loretta dahil nag-aalala pa rin ako na baka nasundan ako ng nilalang na sumusunod sa akin. Pero nakahinga ako ng maluwag nang maya-maya bigla na lamang bumagal at huminto ang pagkulo ng kwintas. Tara na Karina, pasok na tayo sa kwarto ko. Ipapakita ko sa iyo yung mga laruan ko. Sige, pero sabi ng mami mo, ipapaalam niya ako kay Tia Oo, baka nagbibihis lang yun. Huwag mo na yung alalahanin. Agad kaming tumungo sa kwarto niya, Misteri. At ang laki-laki nito, punong-puno ng magagandang gamit at mga laruan. Maraming manika, teddy bear, dollhouse, lutu-lutuan at kung ano-ano pang magagarang laruan. Wow, ang dami mong laruan. Ang laki pa ng kwarto mo. Ikaw lang mag-isa rito? Hindi mo kasama yung mga magulang mo? Oo, ako lang. Kaya nga, lagi akong malungkot Alam mo, may mga kaibigan din naman ako noon. Kaso, palipat-lipat kami ng bahay. Naiiwan ko sila. Talaga? Ilang beses na ba kayong nalipat? Marami na Hindi ko na mabilang. Palipat-lipat kami sa negosyo nila mama. Ganun daw talaga. Ganun ba? Malay mo ngayon, dito na kayo magtatagal. Sana nga gusto ko na rin dito. Lalo na, wala na yung mga nangaasar sa akin.
Sila Bimbo at Ronron ba yung tinutukoy mo? Alam mo, mababait naman yung mga yun. Mapang-asar lang talaga. Pero kawawa naman sila. Tama lang yun sa kanila, Karina. Pagsalbahing bata, dapat parusahan. Oo, parusahan okay lang. Pero hindi patayin. Ang parusa, dapat kamatayan. Yan ang laging sinasabi sa akin ni Daddy. Ano? Yan ang tinuturo sa'yo ng daddy mo? Oo, hindi ba gano'n naman talaga? Bakit? Hindi ba gano'n ang turo ng lolo mo? Hindi gano'n. Loretta, kain na daw kayo, sabi ng daddy mo. Okay, Yaya. Tara, Karina. Kain na muna tayo. Nagtataka man ako sa kakaibang turo ng magulang ni Loretta. Binaliwala ko na lang yun dahil pagod at magulo ang damdamin ko dahil sa nangyari kay Lolo. Idagdag mo pa ang parang may sumusunod sa akin. Kaya naman wala na akong panahong pag-isipan pa yun. Bumaba kami sa unang palapag at habang papalapit kami sa hapagkainan, bigla ko na namang naramdaman na nanginginig ang tubig sa maliit na bote ng kwintas na ibinigay sa akin ni Lolo. Napahawak ako sa aking dibdib. Nasa ilalim ng damit ang maliit na sisidlan. Mainit-init ito sa aking palad. Pinilit kong hindi ipahalata ang mga nararamdaman ko dahil naghihintay na noon ang mga magulang ni Loretta na handa na ring kumain. Oh, Karina, bakit parang palinga-linga ka? May hinahanap ka ba? May kailangan ka? Wala naman po. Namamangha lang po ako sa ganda ng bahay niyo. Matagal ko na po kasing nakikita ito mula sa labas at ngayon lang ako nakapasok. Ganun ba? O siya sige, kumain ka na iha. Maglalaro pa kayo ni Loretta mamaya. Habang kumakain kami, hindi ako makalunok ng maayos. Hindi ako mapakali dahil sa loob ng nararamdaman ko na pagkulo ng tubig sa kwintas. Para bang may mali. Parang may hindi ako napapagtanto. Loretta, pagkatapos niyong kumain, bakit hindi niyo laruin yung paborito nating laro kapag birthday mo? Mami, ayoko po nun. Sa kwarto na lang po kami maglalaro. Marami naman po akong laruan doon. Bakit? Ang saya-saya nung laro na yun eh. Sige na, do it for mommy. Magiging masaya ako, lalo na si baby brother mo, yung nandito sa tummy ko. Hindi ba? Gusto mong mapasaya si baby? Okay po, Mami. Pagkatapos kumain, nauna nang umakyat ang mga magulang ni Loretta at lumapit naman sa akin si Loretta at bumulong. Karina, maglalaro tayo sa itaas ng tago-taguan. Tayo ang magtatago. Tapos, sina Mami at Daddy ang manghuhuli sa atin. Bakit sila kasali? Mahilig pala silang maglaro. Oo, mahilig silang manghuli. Pero, wag kang magpapahuli Kasi ano? Kasi, hindi ka na makakaalis. Paanong hindi makakaalis? Basta, ganito. May baul sa itaas. Lagi akong doon nagtatago. Kaya kahit kailan, hindi nila ako nahahanap. Doon ka na lang magtago, okay? Ikaw, saan ka magtatago? Kahit saan na lang. Siguro sa cabinet. Tara na, ituturo ko sa'yo para siguradong hindi ka nila makita. At umakyat nga kami sa itaas nila. Pumasok kami sa isang lumang kwarto na para bang silid-aklatan dahil sa dami ng libro at lumang gamit dito. At sa sulok, naroon ang baul na sinasabi ni Loretta na pagtaguan ko. Diyan ka na lang magtago ha. Pagtapos na, tatawagin kita. Okay. Pumasok nga ako sa baul gaya ng sabi ni Loretta. Napakadilim pero may maliit na butas ang tarangkahan kaya naman nakakasilip ako ng kaunti palabas. Paglipas ng ilang minuto, narinig ko ang boses ng ama ni Loretta na nagbibilang. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan, wala sa likod,
wala sa harap. Pagbilang ko ng 10, nakatago na kayo. Kung sino ang mahuli ay kakainin ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Palapit ng palapit ang yabag ng mga paa nila. At lalong lumalakas ang pagkulo ng kwintas ko. Doon, Misteri, naunawaan ko na ang tunay na dahilan kung bakit kumukulo ang kwintas ko ay dahil sa mga magulang ni Loretta. Tumulo ang luha ko habang iniisip yun. Kaya pala, ayaw ni Lolo na mapalapit ako sa kanila. Alam na niya simula pa lang na sila ang mga aswang. Maya-maya, nasilip ko mula sa maliit na butas ang pagdaan ng magulang ni Loretta. Kita ko lang ang kanilang mga binti. Naglalakad, pero lumampas sila sa kwarto na kinaroroonan ko. Bahagya ko pang narinig ang kanilang mga yabag hanggang sa biglang, Mami! Bakit mo po ako tinusok? Anak ko! Bakit ikaw ang naririto? Naisahan tayo ng batang yun! Anak, huwag kang mag-alala. Papagalingin ka ni Mami. Vince, hanapin mo ang bata! Misteri, hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng gulat ang naramdaman ko noon. Kahit hindi ko nakita ang buong pangyayari, ramdam kong nasaktan nila si Loretta. Inakala nilang ako ang matatagpuan nila roon. Kabadong-kabado ako at nag-iisip ako ng paraan kung paano ako makakatakas sa lugar na yon. Kinapa ko ang bulsa ko pero wala roon ang bawang. Naalala ko, kinuha nga pala ng aking guro. Kaya naman wala akong ibang paraan kundi ang lumabas sa baul at dali-dali akong nagtago sa gilid ng malaking kabinet. Alam ko kasi na doon ako unang hahanapin ng tatay ni Loretta. Humanda ka sa aking bata ka! Ha? Asan ka? Asan ka? Sinamantala ko ang pagkakataon at tumakbo ako pababa ng hagdan. Ngunit kahit anong bilis ko, nagulat ako nang tumalon mula sa itaas ang ama ni Loretta. Nagbago na ng anyo, nakakatakot, nakakakilabot, pero pamilyar. Dahil sa kanyang pagtalon, nauna pa siyang lumapag sa sahig kaysa sa akin. Hindi ka makakatakas sa akin. Ang dugong nananalaytay sa'yo, uubusin ko. Ano po bang kasalanan ko sa inyo? Ikaw wala, pero ang lahi nyo, meron. Lalo na yung lolo mo. Matagal na ninyo kaming kinakalaban. Ngayon, matatapos na ang paninilbihan ng inyong angkan. Nakita ko ang mga kuko niya, Misteri, handa nang iturok sa akin. Nang mga panahong yun, wala na, nanigas na ang tuhod ko at hindi ko na kayang humakbang pa para iligtas ang sarili ko. Pero Misteri, bigla na lamang napasigaw ang kanyang ama. Sigaw ng dahil sa sakit. Isang malakas na hagupit ang tumama sa likuran ng halimaw. Napaluhod ito sa sakit at ang taong humagupit lumitaw na parang himala. Misteri, hindi ako makapaniwala. Lolo! Si Lolo Pancho, Misteri. May hawak na mahabang buntot pagi at sa kabilang kamay naman ay isang itak. Tumakbo ka na, Karina. Ako na ang bahala dito. Walang hiya kang matanda ka! Buisit ka talaga sa buhay namin! Pinalayas ko na kayo doon, pero bumalik pa rin kayo. Kung ganon, hinahanap ninyo ang katapusan ninyo.
Tumalon ang babae upang atakihin si Lolo. Ngunit mabilis siyang nakaiwas. Isang mabilis na galaw lang at nagdulot si Lolo ng malalim na sugat sa dibdib ng babae. Ang sugat, umusok, hindi dumudugo. Misteri, ang dating maganda at makinis na ina ni Loretta. Ngayon, hindi ko na makilala dahil mukha na siyang halimaw. Anong ginawa mo sa asawa ko? Ah! Pero hindi na sumagot pa si Lolo. Isang malakas na hagupit muli ang tumama sa lalaking aswang. Wala kayong pinagbago. Kahit inosenteng mga bata, pinapatay ninyo. Wala kayong karapatang manatili sa mundong ito. Kinuha ni Lolo ang maliit na bote na nakaipit sa bewang niya. Binuksan niya ito, binulungan at winisik sa mag-asawang aswang. Nagsisigaw sila habang unti-unting umuusok hanggang sa tumigil ang paghingal at pagsigaw nila at nanigas sila na parang mga punong kahoy. Nang mapagtanto kong tapos na ang lahat, hindi na ako nagsayang pa ng pagkakataon. Tumakbo ako papalapit kay Lolo at niyakap ko siya ng pagkahigpit-higpit. Parang ayaw ko na siyang pakawalan kailanman. Lolo, akala ko hindi na kita makikita ulit. Patawad po, Lolo, sa lahat ng nasabi ko sa'yo. Please, huwag ka na po ulit mawawala. Hindi na kita iiwan, Apo. Ako nga ang dapat humingi ng pasensya sa'yo. Dahil alam kong labis kang nalungkot at nag-alala. Pero ginawa ko lang yon para maging ligtas ka. Ayokong madamay ka sa away namin ng pamilya ng mga aswang. Pero hindi mo lang alam, lagi pa rin kitang binabantayan. Salamat po, Lolo. Mahal na mahal po kita at masayang masaya po ako na nandito ka ulit. Hindi ko na alintana ang paliwanag niya, Misteri. Ang mahalaga lamang sa akin noon ay kasama ko na siya ulit at alam kong hindi na siya lalayo pa sa akin. Sobrang mahal ko ang lolo ko at simula noon hindi ko na siya sinuway kahit kailan. Pagkalipas ng 2 taon, umuwi muli si Mama at muli kaming nabuo. Masaya kaming namuhay sa maliit na probinsyang yun. At sa ngayon, may asawa at anak na ako, Misteri. Pero si Mama na lamang ang kasama ko. Si Lolo po kasi ay namaalam na noong siya ay 92 anyos. Alam ko naman na naging masaya siya sa mga oras na kasama namin siya. Nagawa pa nga naming magbakasyon sa Japan at Dubai nang kasama siya. Hindi matatawaran ang pagmamahal na ibinigay niya sa amin ni Mama. Kaya naman tuwing kaarawan niya, kaarawan namin at lalo na tuwing undas ay hindi namin nakakalimutang dalawin siya upang alalahanin ang kanyang kabutihan at ang kanyang buhay. Dito na po nagtatapos ang aking kwento, Misteri. Naway pahalagahan din ng lahat ang mga mahal nila sa buhay. Mahalin at bigyan natin sila ng importansya. Laging sundin dahil ang lahat ng ginagawa nila ay para rin naman sa atin.